Ma'am, cleared. Na-check na rin po namin ang labas at maging ang mga pasilyo at nakitang wala na. Napatango si Ariana habang pinagmamasdan niya ang mga bisita na unti-unting dumarating para sa kaarawan ng kanyang ama. Tiningnan niya ang mga pagkain at ilang waitress at waiter na naka-assign sa bawat lamesa. Ayaw niyang maging paranoid, ngunit kailangan niyang mag-ingat sa bawat galaw nila. Mommy! Ngumiti si Darius. Oh, nandito na pala kayo. Nasaan ang mga kapatid mo? Tanong ni Ariana. Nasa labas pa po, naghahanda. Papasok na rin sila. Alam mo naman na mabagal kumilos sina Arian at Ariela. Napailing pa si Darius. Natawa naman si Ariana at agad na tinignan ng entrance nang pumasok ang kanyang mga anak. Pinagmasdan niya ito na naglalakad, suot ang kani-kanilang formal na damit habang hindi ito tinatantanan ng mga cameramen. Ang tagal niyo? Tanong niya. Ito po kasing si Ariela. Lumapit ng konti si Arian at bumulong. Hindi makita yung baril niya sa kotse kaya ayan po, hinahanap namin. Talagang nagdala kayo? Tanong ni Ariana. Tumango si Ariela. Just in case po na may mangyari, handa kami. Nagsimula naman ang event at nagsalita sa unahan ng kanyang ama. Kaya nagpalakpakan silang lahat. Kung titignan sila ng mga tao, para silang normal na pamilya na ang tanging focus ay ang kanilang mga negosyo. Pero ang totoo, lahat sila may kanya-kanyang abilidad. Lahat sila magaling sa kahit anong aspeto. Dahilan para magkaroon sila ng maraming kalaban sa iba't ibang malaking pamilya ng sindikato. Happy birthday, Papa. Nakangiting bati ni Ariana. Salamat. Akala ko hindi na kayo makakapunta. Inimbitahan ko pa naman si Darwin para makita. Ano? Putol niya sa ama. Napangiti ang matandang lalaki. Pinapunta ko siya dito dahil yun ang hiling ng pangalawa mong anak na si Drew. Hindi naman ako makatanggi. Kaya naman pinapunta ko dito. Nang lumingon siya, nakita niya ang dating asawa na naglalakad papunta sa kanila. Napalunok si Ariana at agad umirap nang makita ang ngisi ng lalaki. Bakit ka nandito? Your dad invited me. Simpleng sagot nito. At pumunta ka naman kasi inibita ka ng papa ko. Pagtataray ni Ariana. Ano ang expect mo? Tumanggi ako, i-birthday niya? Malamang pupunta ako. Dahil gusto ako makita ng mga anak mo. Natawa si Darwin at tinignan ng mga bata. Daddy! Ngumiti si Darius. Tinignan ng babae ang kanyang anak na nagagalak na makita ang kanilang ama. Huminga siya ng malalim at pinagmasdan ng mga bata na ngayon, kani-kanilang kwento sa kanilang ama ang nangyari sa nakalipas na linggo. Nag-decide si Ariana na makipaghiwalay kay Darwin sa kagustuhan na protektahan nito laban sa kalaban ng pamilya. At kahit masakit, kailangan niyang panindigan ang desisyon niya. Mommy, pwede po bang si Daddy na maghatid sa atin pa uwi? Tanong ni Arian. May kotse naman tayo, anak. Gusto po kasi namin na manatili si Daddy sa bahay. Tsaka ang dami ko pong ikukwento sa kanya eh. Ngumuso ang batang babae. Pumayag ka na po, Mommy. Minsan lang naman po ito. Nakangusong saad ni Ariela. Umirap naman si Ariana. Kayong bahala. Umalis siya doon at nakipag-usap sa mga businessmen at nakipagtawanan sa kanilang lahat. Habang nakikipagtawanan, naramdaman niya ang pagyapos ng kung sino sa kanyang bewang at nakakasiguro siya na si Darwin ang may gawa nun. Pwede ba tayo mag-usap? Bulong nito sa kanyang tenga. Ano bang ginagawa mo? Kunot noong saad niya. Ngumiti si Darwin at hinawakan lalo ang bewang ng dating asawa at pinagmasdan ng mga negosyante. Excuse us please. I need to talk to my wife.
Ex-wife. Saad ni Ariana at ngumisi. Mabilis siyang naglakad at agad hinarap ang dating asawa na nakatingin sa kanya. Humarap din ito sa kanya habang mapupungay ang mga matang nakatingin. Dahilan upang bumilis ang tibok ng puso ni Ariana. Anong pag-uusapan natin? Hindi na ba magbabago ang desisyon mo? Kasal pa rin tayo. At hanggat di ko pinipirmahan ang annulment paper, hindi tayo maghihiwalay. Paninindigan ko ang desisyon ko. Dahil yun ang makakabuti sa ating dalawa. Isa pa, pwede mong bisitahin ang mga bata. Hindi ko naman sila pinagdadamot sa iyo Huminga ng malalim si Darwin at hinawakan ang kamay ni Ariana na ngayon nakatingin sa kanya. Napalunok ang babae dahil alam niyang mahihirapan siya. Lalo na't alam niya sa kanyang puso na mahal niya ang kanyang asawa. Hindi nga lang niya kayang makitang nahihirapan ito at nadadawit sa kapahamakan. Darwin, makinig ka. Hindi tayo pwedeng magsama at mas lalo hindi tayo pwedeng makitang magkasama. Alam mo ang sitwasyon ko at ng pamilya ko at kapag napahamak ka, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kaya ka ba nakipaghiwalay dahil dito? Ano na naman? Ito na naman? Akala ko ba na pag-usapan na natin to? Kaya ko magtiis. Sa tingin mo ba, kaya ko makitang napapahamak ka, ha, Darwin? Nakikiusap ako. Hanggat maaari lumayo ka sa akin. Hindi ko gagawin yun. Nagtagis na ang panga ni Darwin. Wala akong pakialam kung mapahamak ako. Basta't nakikita ko kayo. Hindi ako lalayo, Ariana. Hinding-hindi. Ready na ba ang lahat? Agad na kinasa ni Ariana ang kanyang baril. At ngayong gabi, kailangan nilang patayin ng isang drug lord na nasa kanilang listahan. Kasama niya ang kanyang panganay na anak na si Darius na nasa kabilang building. Napangiti siya na makitang maayos ang pwesto nito at sakto lang para magkita silang dalawa. Papasok na siya sa hall, Mommy. Saad ni Darius. Kapag sinabi kong asintahin mo, ako ang magpapaputok ng baril. You must shoot his people on their legs. Got it? Copy, Mommy. Pinag-aralan ng mabuti ni Ariana ang lugar. Ngunit natigilan siya na makita si Darwin na katabi ng drug lord na yon. Tinaas niya ang kamay para makita ng mga anak, kaya napatingin sa kanya ang mga ito ng puno ng pagtataka. Nasa loob ang daddy mo. Po? Bakit? Gulat na tanong ni Darius at agad sinilip ang kanyang baril. Kailangan niya makalayo sa lalaking yan. Tapusin na natin to, anak. Seryosong sabi ni Ariana. I'll shoot the man, Mom. No! Hindi ka magpapaputok na nasa malapit ang daddy mo. Trust me, Mom. Malamig na saad ng batang lalaki. Agad na tumama ang bala ng baril ni Darius sa kanang bahagi ng braso ng lalaki, kaya napaatras si Darwin na nasa loob. Nagpatama agad si Ariana sa mga tao ng drug lord na mabilis naging alerto sa paligid. Sunod-sunod ang pagpapaputok nilang dalawa at hindi maiwasan ni Ariana na mamangha sa kanyang anak. Tama na, Darius. I'll shoot him. Sabi ni Ariana. Tinamaan ng babae sa noo ang drug lord, dahilan para magkagulo ang lahat. Mabilis na nilisan ni Ariana ang kanyang pwesto at mabilis bumaba sa building para asikasuhin ang asawa. Sa sobrang pag-aalala niya, agad niyang pinasok ang venue. Ngunit nasa labas na si Darwin kasama ang anak na si Drew. Ngayon, gulat na napatingin sa kanila ang lalaki. Anong ginagawa niyo ditong tatlo? Tanong ni Darwin. Are you okay? Tumango si Darwin at pinagmasdan ang mag-iina niya. Kayo ba ang may gawa ng gulo sa loob? Tinignan ni Darwin ang mga anak niyang si Darius at Drew. Answer me. Hindi ba pwedeng magpasalamat ka na lang at niligtas ka? So kayo nga, sinama mo pa mga anak mo sa gitna ng ganitong kadelikadong sitwasyon, Ariana? Napalunok si Ariana at agad umiwas ng tingin. Hindi niya alam paano ipapaliwanag sa dating asawa na trabaho nila to, na kailangan nilang gawin to dahil sa misyon nila
ang sundin ng ama. Huminga ng malalim si Ariana at tinignan si Darwin na nakatingin sa kanya gamit ang matatalim nitong mga mata. Hindi mo naiintindihan ang ginagawa namin, Darwin. Trabaho namin to. Responsibilidad namin ang ganitong gawain kaya wala kang magagawa. Bata pa ang mga anak natin, Ariana. Bata pa sila para sa ganitong sitwasyon kaya hindi mo dapat sila sinasama. Daddy, ginusto ko po na sumama kay Mommy. I want to help her. Sagot ni Darius. Napakurap naman si Darwin at hindi makapaniwala na napatingin sa panganay na anak na kalmadong nakatingin sa kanya habang ang dalawang kamay nito nakasuot sa magkabilang bulsa. Pero anak, masyado ka pang bata para sa ganitong bagay. 12 years old ka pa lang. Ni hindi ka pa marunong mag-commute. We are trained to be like this, Dad. Sagot nito. Napalunok naman si Darwin at tinignan si Ariana na blankong nakatingin sa kanya. Itigil mo ang lahat ng to, Ariana. Ayokong malagay sa kapahamakan ng buhay ng 4 na bata. Huwag mo silang itulad sa'yo. Do I have choices here? Tanong ni Ariana. You have. Sagot ni Darwin. Napahilamos pa ito sa muka. At galit na tinignan si Ariana. May choice ka sa lahat ng bagay dahil ina ka ng mga bata. Hahayaan mo ba lumaki silang ganito? Nanlaki ang mata ni Ariana at agad nagtagis ang panga. Kahit kailan, huwag mong pinangungunahan ang desisyon ko bilang ina nila. Dahil hindi ko rin naman ginusto to. Hindi ko kailanman pinangarap na maging ganito ang trabaho ko. Kaya wag mong didiktahan ang choices ko sa buhay. Mabilis na umalis si Ariana at sumakay ng kotse. Nangilid ang luha sa mga mata niya dahil sa labis na emosyon. Huminga siya ng malalim at agad tinignan ng mga anak na nagpaalam sa kanilang ama at pumasok na sa kotse. Tahimik silang bumiyahe pa uwi sa mansyon kung nasa ng kanyang pamilya. Mommy, galit ba si Daddy? Tanong ni Drew. He's just worried. Mali po ba ang ginawa namin ni Kuya Darius? Natigilan si Ariana at agad tinignan ng anak bago tumingin sa daan. Walang mali sa ginagawa niyong dalawa. Lalong walang masama sa kung anong gusto niyong gawin. Paranoid lang ang daddy niyo. Nakarating sila ng mansyon at mabilis na lumabas ng sasakyan. Pumasok sila sa loob at agad na sinabi ni Ariana ang nangyari. Huminga siya ng malalim at pinagmasdan ng mga anak na umaakyat sa itaas. At nang mawala sa kanyang paningin, tinignan niya ang ama na ngayon nakatingin na rin sa kanya. Pa, hindi na ba magbabago ang desisyon mo? Sa tingin ko, wala namang masama sa naging desisyon natin, Ariana. Nasa pamilya na rin to. Ikaw, nagsimula ka rin sa ganyang edad. Mas maaga pa nga. Bumuntong hininga si Ariana. Nag-aalala lang po ako. Lalo na't alam ko kung gaano kadelikado ang trabaho ko. Alam nating dalawa na hindi basta-basta ang mga kalaban dahil maaari pang balikan nila tayong lahat. Ayoko lang na mapahamak ang 4 kong anak. Ayoko madamay sila. Hindi ko kakayanin, Papa. Then, protect them. As much as you can, Ariana. Protektado sila ng agency, Papa. Protektado ko rin silang 4. Pero sa nakikita ko ngayon, porsigido silang 4 sa trabaho. At nag-aalala siya na baka pagdating ng araw, matulad sa kanya ang mga anak. Na baka pagdating ng araw, makalimutan ng mga ito na mamuhay bilang isang normal na bata. Kinabukasan maagang nagising si Ariana para sa training ng kanyang mga anak. Nang bumaba siya sa hagdan, nakita niyang abala na ang mga ito sa mga gagamitin nila para mamaya. At napangiti siya dahil doon. Ang aga niya naman ata. Para pa maaga kami matapos, Mommy. Sabi po kasi ni Daddy, bibisita siya dito. Sabi ni Ariela. Napakurap siya ng mata. Talaga? Opo, dito daw siya kakain ng tanghalian. Sabi ni Drew habang inaayos ang mga baril na gagamitin nila. Napabuntong hininga naman si Ariana dahil alam niyang
Hindi niya na mapipigilan pa ang dating asawa na maging malapit ulit sa kanila. Naalala lang niya ang pag-iwas niya at ang pagiging malamig niya dito. Gustuhin man ni Ariana na maging buo silang anim, hindi pa pwede hanggat di niya pa nabubuo ang listahan ng mga wanted drug lords na kailangan niyang patumbahin. Let's start! Kinuha niya ang baril at tinutok sa target. This is exciting. Saad ni Darius. Natawa naman siya. Sa pag-asinta laging tinitignan kung may hawak silang baril o wala. Kung meron man, kailangan niyo silang maunahan sa pag-atake. At kung wala, hintayin niyo silang umatake at sumangga kayo ng maayos. This is noted, Mommy. Saad ni Aryan. Tumango siya. Hindi niyo pwedeng gamitin ang baril ng basta-basta. Gagamitin niyo lang to kapag kailangan at talagang dehado na kayo. Since you're all snipers, you need to control everything. And once okay na, pwede na kayong umasinta. Pinanood niya ang mga anak niyang isa-isang nakadapa sa mataas na bahagi ng kanilang balkonahe. Isa-isa nitong inaasinta ang target na nilagay niya sa mababang bahagi, gitnang bahagi at mataas na bahagi. Napangisi siya na makitang pulido, malinis ang ginagawa ng mga ito. Napapalakpak siya at agad sinimulan ng pangalawang stage. Ngayon, gamit ang baril na hawak niyo, hanapin niyo kung saan nakatago ang mga target. Parang hirap naman po, Mommy. Nakangusong saad ni Ariana. Si Darius ang magaling dito eh. Tumango ito sa panganay na agad ginawa ang inutos niya. Napanganga ang kapatid nito, dahilan para mapangisi si Ariana. Pinanood niya ang mga anak at agad ditong nakuha ang gusto niya. Ang huli nilang training ay ang mano-mano na pakikipaglaban. At kagaya kanina, pinanood niya ang kilos ng mga ito. Nangunguna ang panganay niyang si Darius at sumunod naman si Aryan. Nag-improve na kayong lahat. That's a good sign. Sabi ni Ariana. Hinihingal na umupo si Drew. Ang lakas ni Kuya Mommy para siyang bato. Proper training lang, Drew. Tumatawang saad ni Ariana sa anak. Sabay-sabay silang napalingon sa gate nang makita ang kotse ni Darwin, kaya napatayo ang apat at pinanood ang kanilang ama. Bumaba ang lalaki suot ang asul na long sleeve at isang itim na pants. Sa kamay nito may 4 na paper bags para sa mga bata. Nang makita ni Ariana ang itsura nito, napalunok siya. Anong ginagawa niyo? Tanong ni Darwin. Nagtitraining po. Ngumiti si Ariela at yumakap sa bewang ng ama. Again? Akala ko ba nag-aaral kayo? Mamaya pa po tanghali, Daddy. Pagtapos po ng training namin. Pahinga po namin tsaka po kami mag-aaral. Nagkatinginan silang dalawa. Si Ariana na mismo ang umiwas ng tingin at pumasok sa loob. Naghanda agad ng pagkain ng kasambahay at mabilis nag-asikaso ang mga ito. Ngunit isang kamay ang humawak sa braso niya. Kaya nilingon niya si Darwin. They're supposed to be doing their assignments. Saad ni Darwin. At ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko kailangan magpaliwanag? Sagot ni Ariana. Goodness, Ariana. Baril? Kutsilyo? Dagger? Katana? Ano pa ipapahawak mo sa mga bata? Kailan ba titigil ang punyetang training na yan? Galit na saad ni Darwin. Nag-aalab ang mga mata nito sa galit. Hindi mo ako naiintindihan. Ginagawa ko yan para sa proteksyon nila, hindi para sa akin. Ngayon kung nagpunta ka dito para pagalitan ako, pwes umalis ka na. Hindi ko kailangan ng presensya mo. Mabilis na tumalikod si Ariana. Alam niyang hindi na sila magiging maayos pa ni Darwin at ginagawa lang nila ito para sa kanilang mga anak. Natatakot din siya at kinakabahan. Ngunit malaki ang tiwala niya sa mga bata. Malaki ang tiwala niya na magiging maayos ang lahat. Mommy, kain na po tayo. Sabi ni Andrew. Susunod ako, anak. Ngumiti si Ariana habang nasa labas at nagpapalamig. May problema po ba, Mommy?
Wala naman, Drew. May iniisip lang ako. Sige na, pumasok ka na at kumain. Pagkatapos yan, magpahinga kayo. Humalik ito sa kanyang pisngi bago pumasok sa loob ng mansyon. Nakita niyang binigay ni Darwin ang mga regalo para sa mga anak. Nanikip ang dibdib niya at umasa na meron din para sa kanya ngunit wala. Huminga siya ng malalim at agad na pumasok at dumiretso ng lakad papunta sa kusina. Ang ganda naman po nito, Daddy. Palagi ko po ito susuotin. Saan ni Aryan? Ang dami po nito, Daddy. Talagang naghanda pa po kayo para sa amin. Natatawang saad ni Ariela habang binubuksan ang bag. Alam kong gusto niya yan, kaya binili ko na. Ngumiti si Darwin at tinignan si Aryan na kumakain. Bumuntong hininga ito at naisip na baka naging malupit siya sa babae. Mag-enjoy lang kayo. Kumain sila ng sabay-sabay. Ngunit ramdam ni Darwin ang pagiging tahimik ng babae. Umalis agad ito pagkatapos kumain. Kaya naman napabuntong hininga siya at hinawakan ang pulso nito. Bakit? Pwede ba tayong lumabas saglit? Para ano? Para sigawan ako? At magalit ka sa akin? Gusto lang kita makasama. Saglit lang naman. Nagkatinginan silang dalawa bago bitawan ni Ariana ang kamay niya at umalis. Bumuntong hininga si Darwin at mukhang sumobra ang galit na nailabas niya sa babae. Kaya nagtampo ito sa kanya. Lumabas silang dalawa at pumunta sa isang park. Pinapanood nila ang paglubog ng araw at halos magkasabay pang napabuntong hininga. Ang katahimikan sa paligid, ramdam na ramdam ni Ariana. I'm sorry. Para saan? Naging malupit ako nito mga nakaraang araw sa'yo. I'm just worried to the kids. Dahil delikado ang ginagawa nila. Hindi mo ako masisisi doon. Naiintindihan kita, Darwin. Maniwala ka man sa hindi, ginagawa ko rin ang lahat ng kaya ko para sa kanilang apat. Ayoko rin na ganito. Ngunit may pagpipilian ba ako? Natawa siya ng mapait. Ang kanyang ama ang nagdedesisyon sa lahat ng bagay dahil doon sila sinanay. Sa murang edad niya, natuto na siya at ginawang weapon ng kanyang pamilya. Isa siya sa mga nagsilbing shield ng mga magulang, dahilan para masanay siya. Ngayon, pinasa sa mga anak niya. I'm sorry rin. Saad ni Ariana. For what? For being a bad mother. Hinayaan ko si Papa na magdesisyon para sa mga bata. Hinayaan ko sila na gawing weapon ng mga anak ko. Kung may pagpipilian na ako, Darwin, ginawa ko na. Pero hanggat hindi natatapos ang gawain namin, hindi kami matatahimik. Ariana. Ngumiti siya sa lalaki. Nangako naman ako na hindi ko sila pababayaan. Nangako naman ako na magtatapos sila ng pag-aaral. Pero hindi ko sila kayang kontrolin. Ayaw nilang kontrolin ko silang apat. They like what they're doing. And it makes me sad knowing 12 anyos pa lang silang apat. Habang nag-uusap sila, napatingin si Ariana sa hindi kalayuan nang makarinig ng ingay mula sa malayo. Agad na hinanda ng babae ang baril niya at hinawakan si Darwin. Nag-invite ka ba ng kasama natin sa moment na to? Natatawang saad ni Ariana. Bakit? Ano meron? Hindi lang tayo nandito. Ito ang bagay na gusto ko ipaintindi sa'yo. Hindi matatahimik ang buhay ng pamilya ko. Seryosong saad ng babae. Tumayo siya at mabilis na naging alerto. Ngunit sabay silang natigilan nang makita sina Aryan at Darius. Naglalakad ang mga ito habang dala ang isang lalaki na wala ng buhay. Nanlaki ang mga mata ni Darwin nang makita ang ginawa ng mga anak na seryoso at ngayon nakasuot ng purong itim. Aryan? Darius? Anong ginagawa niyo dito? Patay na ba ang taong yan? Sumunod po kami sa inyo. Nakita namin ang lalaking to na nakasunod eh. Kaya gumawa na po kami ng paraan
para hindi maistorbo yung pag-uusap yung dalawa. Nakangiting saad ni Darius. Napatakip ang lalaki sa bibig habang nakatitig sa anak. Kayo ang gumawa niyan? Gulat pa rin na tanong nito. Ngumiti ng matamis si Aryan. Yes, Daddy. Maging si Ariana hindi makapaniwala. Ngunit maging siya hindi yun napansin. Tinignan niya ang panganay na anak at tama ang kanyang papa. Tahimik kong kumilos si Darius. Bagay na kabaliktaran kay Drew at Ariela. Aatakihin ako sa inyong apat. Napailing si Darwin. Ngunit sabay-sabay silang natigilan nang mapansin ang apat na lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Ariana at agad sinangga ang malalakas na sipa ng mga ito. Darwin! Sumugod ang dalawang anak niya at mabilis na kinalaban ng ibang sumugod. Umilag si Ariana at mabilis na nahawakan ang braso nito at binalis sa paraang gusto niya. Sino kayo? Bitiwan mo ko! Gigil na saad na lalaki. Bibitiwan kita kung sasabihin mo sa akin kung sino nag-utos sa'yo. Agad niyang tinignan ng mga ito at nagdikit-dikit sila hanggang mapansin sina Drew at Ariela na sakay ng isang kotse. Sa driver's seat ay ang kanang kamay niyang si Gabriel. Oh my God! Pagpapaliwanag ako. Dapat lang. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Mabilis sa naging kilos ng kanyang kanang kamay. Nilabanan nila ang dapat labanan. Huminga ng malalim si Ariana. At mabilis hinawakan ang kamay ni Darwin habang pinagmamasdan ng paligid. Okay lang po ba kayo? Tanong ni Ariela. Sinabi kong huwag kayong susunod sa akin, di ba? Di rin naman po kami mapakali, Mami eh. Kaya sinundan namin kayo. Sagot ni Drew. Wala bang nasugatan sa inyo? Tanong niya sa mga anak. Umiling ang mga ito, kaya nakahinga siya ng maluwag. Nasisiguro ni Ariana na malaking kalaban ang haharapin nila. Huminga siya ng malalim at tinignan si Darwin. Sa mansyon ka muna mananatili. Mas ligtas ka doon. Ano ba talaga nangyayari? Bakit ganito? Bakit may hawak silang baril? Is this even legal? For a 12-year-old? Magpapaliwanag nga ako. Sa ngayon kailangan muna nating umuwi. Tinignan ni Darwin ang mga bata na kalmadong nakaupo. Para siyang nakakita ng mga dalaga at binata sa postura ng mga anak. Napailing siya tinignan si Ariana na nasa passenger seat at kausap ang kanang kamay nito. Nasa amin ang dokumento, Miss Ariana. Teka, Mrs. dapat di ba? Chill, Mr. Darwin. Akala ko hiwalay na kayo. What? Sabay-sabay na tumawa ang mga bata. Maging si Ariana natawa na rin. Si Darwin naman nagtatagis ang panga. Tinignan ni Ariana ang dating asawa at napailing na lang. Ipakita mo sa akin ang nakuha mong impormasyon. At kayo, tinignan niya ang mga anak. Maghanda kayo para sa pagpasok niyo sa school. Wala munang baril. Opo, Mami. Napangiti si Ariana at agad binalingan ng dating asawa. Mag-usap tayong dalawa. Talagang kailangan dito tayo mag-usap? Pwede naman sa sala. Umirap lang si Darwin at agad na umupo sa gilid ng kama kaya napaupo din doon si Ariana at huminga ng malalim. Kahit pa alam niyang walang patutunguhan ang pag-uusap nila, kailangan niya pa ring magpaliwanag. What now? Akala ko ba magpapaliwanag ka? Ito na nga, di ba? Teka, ganyan ka kalapit? Nakikinig ako, Ariana. Tinitigan ni Darwin ang dating asawa. Umirap lang ang babae at huminga ng malalim. Meron kaming agency. Marami sa amin. May iba't ibang posisyon. Ako, ang sniper ng pamilya namin. Ganon din si Papa. Si Mama, doktor. Kung sakaling may masaktan sa amin. Basically, ang agency na yon, pumuprotekta sa amin sa mga taong pilit na isinisiksik sa amin ang kanilang sarili. At paano ang mga drug lord na sinasabi mo? Tanong ni Darwin. Napalunok si Ariana.
dahil ang lapit na mukha nito sa kanya. Pakiramdam niya mabubuwal siya sa kinauupuan dahil sobrang gwapo ng nakikinig sa kanya. Yung mga drug lord naman, sila ang target namin. Sila ang inuuna namin nang sa ganon, hindi na lumagana pa ang pagbebenta ng illegal na droga. Which means, ang agency kung saan kami kabilang, layunin nito ang paggawa ng mabuti. Paano naman napasok ang mga bata? Tanong nito at inayos ang buhok ni Ariana. Huminga siya ng malalim. Kailangan ng 4 na bata ng training. Nang sa ganun hindi sila maging mahina. Ako ang una sa henerasyong binubuo ni Papa. Pangalawa sila. At sa murang edad kailangan nilang matuto. Para pagdating ng araw, hindi na ako mahirapan sa kanila at alam na nila ang gagawin. Weapon sila ng pamilya. Darwin. Natahimik silang dalawa at ang kalabog ng puso ni Ariana hindi matigil. Pakiramdam niya, hindi ito normal. Pakiramdam niya sa sabog ang puso niya. Nag-aalala ako sa mga mangyayari. Lalo na't napatunayan ko delikado nga talaga. Hindi mo rin ako masisisi. Ama ako ng mga bata. At ayoko na maging katulad ng ama mo ang quadruplets ko. Masyado pa silang bata, Ariana. Naiintindihan ko naman. Pero hindi ako nagdesisyon nito kundi ang mga bata at si Papa. Gustuhin ko man silang pigilan ngunit hindi pwede. Nakatakda na sila para doon. Nakatakda na rin sila maging sniper ng pamilya. Pero ang dalawa sa kanila kailangan mag-aral ng medisina. Hindi ba pwedeng iba na lang? Mahinang tanong ni Darwin. Umiling si Ariana at marahang hinawakan ang kamay ni Darwin. Kung pwedeng ako na lang ang maging weapon gagawin ko. Ngunit buo ang desisyon ng pamilya. Wala na tayong magagawa. Naninikip ang dibdib ni Ariana sa katotohanan na hindi na mararanasan ng mga bata ang normal na buhay. Gusto niyang mag-enjoy ang mga ito at gusto niyang makasiguro na ang lahat ng ito magiging masaya. Dahilan para lagi siyang gumagawa ng paraan para maging masaya mga bata. Paano naman tayo? Ano? Nagangat ang tingin si Darwin at dumiretso yun sa kanyang mga mata. Hindi ko pinirmahan ng papel na ipinadala mo sa akin. Ayokong hiwalayan ka. Ngayon, sinasabi mo sa iba na wala na tayong relasyon dahil sa tradisyon ng pamilya mo. Kaya sabihin mo sa akin, ito rin ba ang dahilan? Darwin, ito rin ba ang dahilan kung ba't pilit mo ako nilalayuan para hindi ako madamay? Para hindi ako maging katulad mo? Napapikit si Ariana at bumuntong hininga. Dahil masyado kitang mahal, na hindi ko kaya makitang masugatan ka o masaktan ka. Masyado akong makasarili, na okay lang masaktan ako, wag lang ikaw. Ayoko mangyari yun. Kaya Darwin, sana naman maintindihan mo ko. Pero hindi mo kailangan gawin yun, Ariana. Mag-asawa tayong dalawa. Nangako tayong dalawa. Umiling ang babae at mas lalong bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Nasasaktan siya. At aaminin niyang may mga oras na namimiss niya ang asawa niya. Na may mga oras na sinasabi niyang kakalimutan niya ito ngunit ayaw ng puso niya. Mahal na mahal kita, Ariana. Alam mo ba yun? Desperadong saad ni Darwin. Hindi pwede. Wala akong pakialam sa tradisyon. Ayoko nang umalis sa tabi mo. Ayoko kitang iwan. Ayoko mag-isa ka. Umiyak na ng tuluyan si Ariana at mabilis siyang niyakap ng asawa na nangingilid ng luha sa mga mata. Tahimik ang kanilang gabi at tahimik ang bawat tikbi ni Ariana nang sa ganon. Mas lalong naramdaman niya ang kirot at hapdi sa puso. Hayaan mo naman ako magdesisyon ngayon, Ariana. Magkasama tayo sa kasal na to. Magkasama tayong bumuo ng pamilya. Hindi pwedeng ikaw palagi. Hindi pwedeng maging makasarili ka. Hindi pwedeng ikaw lang ang may choice. Nakikiusap ako sa'yo. Tanggapin mo ako ulit. Let me love you again.
Mas lalong humagulhol si Ariana. I love you. Mahal na mahal kita, Darwin. Ngumiti ang lalaki at niyakap siya. Please, hayaan mo naman ako maging asawa mo at ama sa mga anak natin. Let me help you. Tumango siya at marahang ibinaon ang mukha sa liig ni Darwin. Pakiramdam niya, ito ang kailangan niya sa mga nakalipas na taon. Ito ang taong kailangan niya. Ang asawa niya. At kailangan niya ng yakap nito. Umupo si Ariana sa mahaba nilang sofa habang hinihintay ang kanyang kanang kamay na si Gabriel. Katabi niya ang asawa ngayon na akala mo linta kung makahawak sa kanya. Kaya pa naitawa siya. Anong balita, Gabriel? Marami. May kinalaman to tungkol sa isang malaking kalaban sa mga anak mo at sa mga drug lord na gustong maghiganti. Dahil pinatay mo ang kauri nila. Natawa si Ariana at napailing. Alam niya naman na darating ang araw na to. Ngunit ang tanging plano na nasa isip niya, tapusin ang laban. Gusto niyang isa-isahin ang 5 pa sa huling pangalan na nakalagay sa death notebook nila. Galing pa sa agency ng kanyang ama. Mula sa 10, 5 na lang ang natitira at ngayon, hindi na sila mahanap. At sa wari ko nagsasama-sama sila para pag-usapan kung kailan sila aalis ng bansa. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin namin kung nasan sila. Ngunit mukhang mahihirapan tayo dahil malaki ang headquarters nila. Wow, nag-effort pa sila sa headquarters nila, ha? Napag-alaman namin na may headquarters pala sila at nang malaman nila na iniisa-isa mo sila, pinagplanuhan nila magsama-sama. Nilapag nito ang isang picture sa lamesa. Nakuha yan ng isa sa mga inutusan ko na manmanan ng 5 drug lords na yon. Ito naman, nilapag ni Gabriel ang isang larawan ng school kung saan naroon ang kanyang mga anak. Kuha ng isa kong tauhan na binabantayan nila ang mga anak mo. Nasaan sila ngayon? Ligtas ang mga bata dahil nakatunog si Darius at pauwi na sila ngayon. Ngayon, kailangan mong alalahanin ang mga susunod mong hakbang. Huminga ng malalim si Ariana at agad pinagmasdan ng mga litrato at ilang mga dokumento na kailangan nila makuha sa headquarters ng mga kalaban. Agad siyang nag-isip ng ibang paraan. At mabilis tinignan ang mga posibilidad. Paano ang mga bata? Nag-aalalang tanong ni Darwin. Magiging maayos silang 4 dahil protektado sila ng ahensya. Wala kang dapat alalahanin. Hindi naman sila pwedeng pabayaan ng mga tao ni Papa. Mamamatay muna sila bago nila malapitan sina Darius. Anong plano mo, ma'am? Tanong ni Gabriel. Nagangat siya ng tingin at pumaskil ang ngiti sa labi niya. Susugod tayo sa headquarters nila. Sa sumunod na araw, pinaghandaan ng mabuti ni Ariana ang mga hakbang niya. Sinigurado niya na magiging malinis at tahimik at maayos ang pagpasok niya sa headquarters ng mga kalaban. Nang sa ganon matapos na ang lahat ng ito. Tinignan niya si Darius na naglalakad papunta sa kanya at umupo ito ng sofa. Mami, sabi po ni Daddy aalis ka bukas. Saan ka pupunta? May aasikasuhin lang ako importante, bakit? Gusto ko pong sumama. Napasinghap siya at mabilis na palingon sa kanyang panganay. Sa 4 niyang mga anak, ito talagang matinik sa murang edad. Kaya siya nitong pantayan sa paraang gusto nito. Hindi na magugulat si Ariana kung sa susunod mahihigitan siya nito. Hindi pwede, anak. Pinayagan na kitang sumama sa akin sa mga misyon. Kaya sa delikadong sitwasyon na ito, hindi kita papayagan. Delikado rin naman po yung misyon na pinupuntahan natin. Ano pong pinagkaiba? Darius, alam kong pinapaikot mo na naman ako sa mga salita mo. Kaya hindi tatalab sa akin yan. Sinabi ko na gusto kong sabihin. Mananatili kayo dito sa mansyon, sa ayaw at sa gusto mo. Mom, it was a setup. Ano ibig mong sabihin? Narinig ko pa ang pinag-uusapan nang nahuli naming nagbabantay sa amin.
Gumagawa raw sila ng plano para hulihin ka. At patayin mismo sa headquarters nila nang sa ganon hindi ka na makalapit pa sa kanila. Is that even true? Tanong ni Ariana. Hinawakan niya ang kamay ni Darius. Tumango ang kanyang anak. Narinig ko po ng buo ang pinag-usapan nila bago sila mahuli ng mga tao ni Lolo na umaaligid sa amin. Delikado po, Mommy. At kung sakali, kailangan mo po ng kasama. Tulala siya pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Agad niyang tinawagan ang kanyang ama na nagbabakasyon kasama ang kanyang ina. Mabilis nilang pinag-usapan ang mangyayari. At papasukin ni Ariana ang headquarters bilang prostitute nang sa ganon hindi sila mahalata ng mga kalaban. Sasama ako! Umalingaw-ngaw ang boses ni Darwin. Gulat na napatayo si Ariana. Sasamahan kita sa pagpasok mo sa loob. Alam mo, delikado. Mas mainam na samahan mo ang mga anak mo dito sa mansyon. Huminga ng malalim si Darwin at agad na umupo sa upuan. Hindi ko hahayaan na pasukin mo na mag-isa ang kuta ng mga drug lords na yon. Kung kailangan ko sumama para protektahan ka, sasama ako. Ma'am, delikado ang gagawin mo. Kaya kailangan mo na mas marami pang kasama. Suhestyon ni Gabriel. Nagtagis ang panga ni Ariana at tinignan ng asawa na nakangiti at nakatingin sa kanya. Alam niya ang abilidad ni Darwin dahil dati itong sundalo na mas piniling maging negosyante nung ikasal sila. Huminga siya ng malalim at umupo para pag-usapan ng mga plano. Ngunit ang hindi alam ni Ariana, nag-uusap na ang kanyang mga anak. Kuya, talaga bang sasama tayo? Yes, we need to protect our mom. Saad ni Darius. At anong magiging dahilan natin kung sakaling malaman ni Mommy na nandun tayo? Tanong ng nakadapa na si Ariela habang pinaglalaroan ang buhok nito. Bumuntong hininga ang panganay. Hindi niyo ba naintindihan ang sinabi ko? We need to protect our mom. But it doesn't mean sasama tayo sa kanya. Ano nga? Tanong ni Drew na nakasilip sa papel. Ngumiti si Darius at tinignan ng mga baril na nagkalat sa sahig. We will be our mom's snipers. Nagkatinginan na magkakapatid at sabay-sabay na sumilay ang ngisi sa labi nila at mabilis na naghanda sa kanilang plano. Gabi na nang makarating si Ariana sa headquarters. Tinignan niya ang kabuuan nun bago niya sinuot ang maskara na pusa na tanging labi niya lang ang nakikita. Sakto naman may malaking event sa loob, kaya lalo siyang na-excite. Nasaan ang mga bata? Tanong niya. Ang alam ko pagod sila sa school at ang sabi ng maid tulog na raw. Saad ni Gabriel na nakasuot na isang cartoon character na maskara. Mabuti kung ganon. Nakahinga siya ng maluwag. Agad silang pumasok sa loob at pinakita ang peke na invitation card. Ngumiti si Ariana at agad pumasok. Sa likod niya, sina Gabriel at Darwin. Suot na babae ang kanyang maliit na earpiece at ang baril na nakatago sa loob ng kanyang itim na dress. Nakahanda na ang lahat. Saad ni Gabriel. Sigurado ka bang nandito ang mga tao ni Papa? Tanong naman ni Ariana. Yes, ma'am. Nagsimula agad silang maglakad at kumuha ng mga wines. Mabilis na tinignan ni Ariana ang mga target niya at nakitang kumpleto ito. Ngumisi siya at hinalo-halo ang wine sa gilid habang pinagmamasta ng mga babae na sumasayaw sa stage. Mr. Garcia! Natutuwa na sabi ni Ariana. Ito ay isa sa mga target niya. Nagkita na tayo sa isang project. Ako yung nag-design na apartment mo. Talaga? Nice meeting you again, architect. Di mo sinabing nandito ka lang pala. Di sana pinasundo pa kita. Tumawa ng malakas ang lalaki. Pabirong hinampas ni Ariana ang balikat nito. Huwag ka na mag-abala, sir. Nga pala, hindi mo ba kasama sila Mr. Lorenzo? Nasa tabi-tabi lang ang mga yon. Halika muna. Uminom tayo dun sa sofa. Kailangan mo rin makita ang malaking pasabog mamaya.
Ngumiti ang matanda sa kanya. Tumawa si Ariana at tinignan ng asawa na tumango at naging abala sa ibang bagay. Umupo siya sa upuan at isa-isang dumating ang mga target niya. Suot niya pa rin ang maskara at pinagmasdan ng mga tao. Wala pa ba ang babaeng yun? Tanong ng isang matanda. Sa tingin ko nagtatago lamang yun. Tumikim naman si Ariana. Kung hindi nakaka-offend yung tanong ko, bakit nga pala dito niya naisip mag-party? Are we expecting someone? Actually, ito ang ligtas na lugar para sa mga event na katulad nito. Isa pa, marami-rami kaming inaasahang bisita. Kaya naman dito sa lugar na to, mas magandang mag-celebrate. Ang buong akala ko maliit to, napakalawak pala. Bakit hindi mo ito subukan, architect? Ngumisi si Mr. Garcia at nilapag ang isang sachet ng pinagbabawal na gamot. Natigilan si Ariana at agad tinignan si Gabriel na nasa unahan. Isa yan sa mga bestsellers. Tsaka, kapag ininom mo yan kasama ang wine, para kang nasa langit. Nagtawa na ng mga matatanda. Sigurado ka bang ako muna ang mapupunta sa langit, Mr. Garcia? Ngumiti si Ariana. Nangunot ang noon ng matanda. Ano sabi mo? Wala naman. Pinagmasdan mabuti ni Ariana ang mga matatanda at tanging siya lang ang babae sa sofa. Kaya hindi siya ganun kakomportable. Maya-maya lang may lumapit na isang tauhan at may binulong sa matanda. Paano siya nakapasok? Bulong ni Garcia. Hindi ko rin alam, sir. Nagpakalat na kami ng tao sa paligid. Tahimik na hinalo ni Ariana ang baso ng wine at nagkatinginan sila ng matanda. Architect, would you mind seeing your face? Tanong ni Mr. Juarez. You look beautiful. Bahagyang natawa si Ariana. Baka magsisi ka kapag nakita mo yung mukha ko. Bakit naman? Ngumiti siya ng matamis at maya-maya, nakita niya ang naglalakad na tauhan ng mga ito, dala ang isang baril. Tinignan niya si Mr. Garcia at bago pa nito mahugot ang baril, ay naunahan na ni Ariana ang lalaki. Nagkagulo ang lahat sa ginawa niya nang magpaputok siya sa braso ng matanda. Sinasabi ko na nga ba? Tinanggal ni Ariana ang maskara at ngumiti ng matamis sa mga matatanda. It's been a long time. Talaga nagsama-sama pa kayong 5. Lahat ng baril nakatutok kay Ariana. Ngunit ang baril ng mga tao na dala niya nakatutok sa 5 matanda. Naglakad si Darwin at tinutukan ang ulo ni Mr. Garcia. Ikaw ang babaeng pilit kaming pinapatay. Saad ni Mr. Juarez. Hindi ko ba nasabi sa'yo na magsisisi ka kapag nakita mo ang mukha ko? Talagang malakas ang loob mo para pasukin ang hideout na to. Sa tingin mo ba, makakalabas ka ng buhay? Galit na saad ni Mr. Lorenzo habang nakatutok ang baril kay Ariana. At sa tingin mo rin ba, makakalabas kayo ng buhay dito? Tanong ni Ariana pabalik. Nagkatinginan silang lahat at walang kumilos dahil lahat sila mapapatay sa isang galaw. Tinignan ni Ariana ang mga tao ng 5 drug lords na nasa harapan niya. Kating-kati na siyang tapusin ang mga ito. Gusto niya nang matapos ang lahat. Patas kang lumaban, iha. Saad ni Mr. Lorenzo. Ngumisi si Ariana. Patas kaming lumalaban, Mr. Lorenzo. Talagang kating-kati lang akong tapusin kayong 5. Paano ka naman nakakasiguro na kaya mo kami? Ano namang ibig mong sabihin sa tanong na yan? Mula sa pinto, nakita niya ang kanyang mga anak at naroon si Ariela na hawak ng isang lalaki. Boss, nakita namin sa labas. Anak mo ba to, sniper? Tanong ni Mr. Garcia. Nanlaki ang mga mata ni Ariana nang makita ang anak niya na matalimang tingin sa lalaking hawak siya. Hindi makikita ang 12 anyos pa lang ito dahil sa postura at tangkad.
Ariela, bulong ni Ariana at mas lalong diniinan ang baril sa ulo ni Mr. Garcia. Pakawalan mo ang anak ko, kundi magkakamatayan tayo dito. Tumawa ang matandang lalaki. Ikaw, laban sa mga tauhan ko. Para mailigtas mo ang anak mo. Nagtagis lalo ang panga ni Ariana at tinignan ng anak na nakatingin sa kanya. Bakit sumunod pa ang mga ito? Alam ni Ariana na nandito ang tatlo niya pang anak at alam niyang susunod ang mga ito. Dahil una pa lang, nagduda na agad siya sa sinabi ni Gabriel. Can I have some juice? Tanong ni Ariela. Napakurap naman si Mr. Garcia. Ano? What? Gusto ko pa manood na action movie, bawal po? Nakangusong saad ni Ariela. Gustong matawa ni Ariana, ngunit alam niyang ginagawa lang ito ng kanyang anak para mas siguro na tama ang pwesto ng mga kapatid na nasa labas. Huminga ng malalim si Ariana at mabilis tinignan ng anak na umiinom ng juice at nakangiting pinapanood sila. Tapusin niyo ang babaeng yan. Kailangan ko ang ulo ng sniper na yan. At kapag natalo ko ang tauhan mo, ulo mo ang kapalit. Tumawa ito. Mayabang ka. Ano nga bang kaya mo? Bilisan niyo na, hindi tayo magsasayang ng oras dito. Nagsimula ang labanan. Gustuhin mang tumulong ni Darwin. Hindi pwede dahil binabantayan niya si Ariela. Nasa labas si Darius. He's in charge. Bulong ni Gabriel. Totoo ba yan? Kung nakita nila si Ariela sa labas, panigurado akong sinadya nila yon. Pinanood ni Darwin ang asawa at gulat na gulat siya na makitang halos kalahati na ng mga tao ni Mr. Garcia ang nauubos nito. Napailing na lang siya. Hindi man lang ako pinagpawisan. Ani Ariana. Sa dami ng mga yan, nagawa mong... Dami mong sinasabi? Tapusin na natin to. Pakawalan mo ang anak ko. Sumenyas ulit si Mr. Garcia. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, hindi gumalaw si Ariana. Ngumiti lang ito at isa-isang natumba ang mga kalalakihan na ikinagulat nila. Anong nangyayari? Sigaw ni Mr. Juarez. Ano pang ginagawa niyo? Sugurin niyo yung babaeng yan. Nanginginig ang boses ni Mr. Garcia at agad na binuhat si Ariela na napasigaw. Ariela! Sigaw ni Darwin. Mabilis na tumalon si Ariana at pinaputok ang baril sa matanda. Nakuha niya si Ariela na nilabas ang baril at nagpaputok sa mga tao ng matandang lalaki. Agad nagkagulo ang lahat, ngunit patuloy pa ni si Darius at Drew sa pagbaril sa labas. Walang yakang babae ka? Sigaw ni Mr. Juarez at sunod-sunod itong nagpaputok ng baril. Agad na yumuko si Ariana at mabilis na hinagis ang lamesa at agad sinuntok sa mukha si Mr. Juarez. Sinipa niya ang matanda at napaatras siya ng tamaan ng kanyang tagiliran ng isang kutsilyo. Sumugod na rin sina Gabriel at agad namili ng kalaban. Tumakbo si Ariana at binasag sa ulo ni Juarez ang bote ng alak. Mga katulad nyo na salot sa lipunan, hindi na dapat binubuhay pa. Hindi ka patas lumaban! Patas akong lumaban. Kundi mo dinawit ang anak ko dito, Mr. Garcia. Sunod-sunod na pumasok ang mga tao nila at isa-isang kinuha ang matatanda. Agad na hinawakan ni Ariana ang kanyang anak habang hawak ang kanyang tagiliran. Is it done, Mommy? Tanong ni Ariela. Oo, anak. Tapos na rin sa wakas. You're bleeding! Sigaw ni Darwin. Mommy! May dugo! Oh my God! Nanlalaki ang mga mata na sigaw ni Ariela. Inalalayan siya ng mga ito palabas at nakita sa kotse sina Arian. Agad siyang pinapasok sa loob ng kotse at inasikaso siya ni Arian na mabilis kumuha ng tela. May kasalanan kayo sa akin. Hindi niyo sinabi na sumunod kayo.
Ayaw ka po namin mag-alala, Mommy. Isa pa po, nandito na kami para protektahan ka. Ayoko mapahamak kayong apat dahil dito. Pero ngayon tapos na. Hindi nyo na kailangan gawin lahat ng to. Napadaing si Ariana. Ngayon lang niya naramdaman na hapdi. Tinignan ni Darwin ang kanyang asawa at mga anak. Nakahinga na siya ng maluwag. Nakarating sila sa ospital at tila alam na ng mga nurse na darating si Ariana. Lolo! Sigaw ng mga bata. You did great jobs. Ngumiti ito at hinaplos ang buhok ng mga bata. Huminga ng malalim si Darwin at yumukod bilang pagbati. Tinapik na matandang lalaki ang kanyang balikat. Hindi ka ba nasaktan? Hindi ho, sir. Mas inaalala ko pa ang kalagayan ng asawa ko kaysa sa akin. Paano niyo po nalaman na dito ang punta namin? Lagi ako nakabantay sa mga bata. Lalong-lalo na kay Ariana. Ang buong hideout ng 5 huling drug lord na yon, napapaligiran ng mga tao ko. Nagkataon lang na nandun sina Darius at Drew. Kaya natulungan kayo. Pagkatapos po nito, ano na mangyayari? Tutuparin ko na pag-usapan namin ni Ariana. Huwag kang mag-alala. Dahil ang napag-usapan namin, may kinalaman sa iyo at sa mga bata. Tinapik nito ang balikat ni Darwin bago naglakad patungo sa quadruplets. Umupo si Ariana sa tabi ng kanyang asawa habang pinagmamasdan nila ang bonfire na ginawa ni Darwin. Huminga siya ng malalim habang pinapanood ang mga anak sa kani-kanilang tent habang naglalaro ang mga ito kaya napangiti siya. Anong pinag-usapan niyo ng daddy mo? Bakit naman gusto mong malaman? Curious lang ako dahil mukhang masaya ka. Tumawa si Ariana at tinignan ang bonfire sa gilid. Naisip ko kasi ang sinabi mo sa akin nung nag-away tayong dalawa. Tama ka. Kailangan mag-enjoy ng mga bata habang nasa mura pa silang edad. Na dapat pag-aaral muna ang inaatupag nila imbes na ang training na ginagawa namin sa araw-araw. And then, sabi ko kay Papa, kapag natapos ang misyon ko ng walang palya, hahayaan niya ako magkaroon ng desisyon para sa mga anak ko. Hahayaan niya ako na lumayo at magsimula ulit kasama ka at ang mga bata. Napatingin sa kanya si Darwin, ngunit tanging matamis ng ngiti lang ang iginawad niya dito. Dahil ang totoo, matagal niya na itong plano. Matagal niya nang gustong magsimula ulit kasama si Darwin at ang mga anak niya na hindi niya na itutuloy pa ang pakikipaghiwalay sa lalaki. Handa siyang magsimula kasama ito. Really? Sumilay ang ngiti sa labi ni Darwin. Gusto ko magsimula ulit tayo. Sa malayo. Sa tahimik na lugar kasama ka. Pwede ba yun, Darwin? Oo naman. Napangiti ang lalaki at humalik sa noo niya. Naisip ko kasi nabigyan ka ng atensyon pati ang mga anak natin. Hindi lang sa pag-aaral, kundi na rin para sa negosyo. Matagal niya nang napagtanto. Ang simpleng buhay kasama si Darwin, yun ang pangarap niya. Nasanay siya sa marangyang buhay. Puno ng training sessions, armas, at kung ano-ano pa. At ang nasa isip niya ngayon, mabuhay sa isang mapagmahal na pamilya. Minsan naiisip niya kung humiling na ba ang mga anak niya ng ganoong klaseng pamilya o mas pinili lang ng mga ito na itago ang tunay na nararamdaman. Lilipat na po tayo ng bahay ni Daddy, Mommy? Tanong ni Drew. Oo, anak. Ililipat ko na rin kayo na eskwelahan nang sa ganon magkaroon kayo ng bagong kaibigan at makapag-focus sa pag-aaral. Napakurap naman si Arian at kinain ng marshmallow. Totoo po ba yan, Mommy? Ibig po ba sabihin nun di na kami hahawak ng armas? Ipagpapatuloy ko po ba ang pag-aaral ng medisina? Napatawa ang babae at tumango. Simula bukas, lilipat tayo sa bahay ng daddy nyo. Doon tayo magsisimula ulit. Napangiti naman si Ariela. Excited na po kami makita ang bahay ni Daddy.
Pwede pa rin po ba naming dalhin ang baril namin? Bigay po kasi yun ni Lolo eh. Tumikim naman si Darwin. Pwede naman. Basta kapag kailangan nyo lang, doon natin gagamitin. Sa mga sumunod na araw nga, pagkatapos nila mag-bonding, sunod-sunod ang araw na naging abala ang lahat. Binaba ng mga kasambahay ang mga maleta ng mga bata, habang si Ariana naman kausap ang mga magulang. Sigurado na po ako sa desisyon ko. Mas mabuti na rin po ito para sa mga bata. Saan kayo lilipat? Tanong ng kanyang ama. Sa bahay po ni Darwin. In-enroll ko na rin yung mga bata sa malapit na eskwelahan doon para sa susunod na pasukan at pwede po kayong bumisita kahit kailan niyo gusto. Huminga ng malalim ang kanyang ina. Mag-iingat kayo doon, ha? Kapag tapos na sina Arian at Drew sa pag-aaral na medisina, diretso sila sa ospital natin. Ang agency, mananatili sa pagprotekta sa inyong anim. Niyakap ni Ariana ang mga magulang at nagpasalamat sa lahat ng taong tumulong at nagmalasakit sa kanyang mga anak. Sumakay sila ng kotse kung nasan si Darwin at mas lalong napagtanto niya na kailangan nga ng kanyang mga anak ang bagong kapaligiran at makisalamuha sa mga bata na nasa kanilang edad. Tuwang-tuwa ang mga ito nang makita ang bahay ni Darwin. Ang laki po ng bahay niyo, Daddy. May fountain pa po, oh. Ba't ngayon lang po tayo umuwi dito, Mommy? Ang ganda ng bahay ni Daddy. Napaawang ang labi ni Darius at agad tumakbo papasok sa loob. Nagkatinginan sila ni Darwin at natawa na lang. Sabay-sabay silang pumasok at pinanood ang mga bata na kausapin ang mga kasambahay at ilang staff. Salamat sa pagpayag mo na dito kayo manirahan. Ginusto ko to, kaya naman paninindigan ko ang desisyon ko. Humalik si Darwin sa noo ng asawa. Ang kwarto natin, mas malaki kumpara sa kwarto ng mga bata. You know? Kumindat pa si Darwin sa kanya. Mga kalokohan mo talaga, no? Bakit? Masyado na silang malaki. Pwede pa natin sundan. Ano sa tingin mo? Pag-iisipan ko. Umirap si Ariana at ngumiti. Nagtawanan sila nang makita ang tigi-isang kwarto ng mga bata. At napangiti si Ariana nang makita kung gaano kasaya ang mga ito. Na sa tingin niya, naging tama ang desisyon niya para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Years later, napangiti si Ariana na makita ang kanyang 4 na anak na ngayon ay graduate na sa senior high school. At magsisimula na ang mga ito sa koleyo. Pumalakpak siya at mabilis pinunasan ng luha sa mga mata niya habang pinapanood ang mga bata na hindi maalis ang ngiti sa kanika nilang labi. Tumatawa naman si Darwin sa kanyang gilid. Binata't dalaga na ang mga anak natin. Nakangiting saad ni Darwin habang nasa gilid nila ang baby strollers ng 2 pang anak. Pinagmasdan ni Ariana ang kanyang mga anak na ngayon nakatingin sa kanya. Proud na proud ako sa inyong lahat. Grabe, college na kayo sa susunod na taon. Hindi pa rin ako makapaniwala. Mommy, sabi ko pa wag ka umiyak kasi maiiyak din kami. Ngumuso si Arian. Hindi ko lang mapigilan. Kasi alam ko sa mga susunod na oras magiging abalan na kayo. Ipagpapatuloy po namin ni Kuya Drew yung medicine. Si Ariela at Kuya Darius naman sa negosyo. Kagaya po na sabi niyo sa amin, tutuparin namin ang gusto namin at ang gusto mo para sa aming magkakapatid. Sa mga nakalipas na taon, tahimik ang buhay nila. Hindi nila akalain na makakabuo pa sila ng kambal. Niyang buong akala niya, isa lang. Ngunit nang marinig ang sinabi ng doktor, tuwang-tuwa siya dahil lumalaki ang kanyang pamilya. Nagsimula rin si Ariana na magtayo ng negosyo at naisip niyang magkaroon ng sariling martial arts center. Mommy, marami po tayong pagkain sa bahay. Si Papa ang naghanda ng pagkain sa mansyon. Hindi ko rin alam kung inibita niya ba yung buong kamag-anakan natin.
Kilala mo naman ang daddy mo. Lalo na ngayong may award sa mga bata. Sure akong ingrande ang salo-salo. Saad naman ni Darwin habang nagmamaneho ng kanilang kotse pa uwi. At hindi nga sila nagkamali nang makauwi sila sa mansyon. Napakaraming handa. Nanlaki pa ang mga mata ni Ariana nang makita ang mahahabang lamesa na sa tingin niya para sa kanila at sa kanilang kamag-anak. Tuwang-tuwa ang mga bata na agad sinalubong ang kanilang lolo at lola. Congratulations! Ito ang regalo namin sa inyo ng lola niyo. Ngumiti ang matandang lalaki at inabot ang 4 na kahon na naglalaman ng susi ng kotse. Papa, ano na naman yan? Maliit na regalo lang para sa mga apo ko. Kumindat ang matandang lalaki. Kotse! Sabay-sabay na sigaw ng 4 na bata. Napahilot na lang si Ariana ng kanyang noo at napailing dahil alam niyang engrande ang magiging regalo ng kanyang ama. Sa ilang taon na nakalipas, nagkaroon ng mga bagong kaibigan ng mga anak niya. Sa mga nakalipas na taon din, hindi nahawak ni Ariana ang agency at mas nag-focus siya sa pagiging ina at asawa. Kumusta ang buhay? Tanong ni Gabriel sa kanyang amo. May asawa at anak na rin to. Okay lang, mas na-appreciate ko ang tahimik na buhay kasama ang mga bata at si Darwin. Ganito pala, no? Kapag walang inaalalang misyon. Salamat, ma'am. Dahil sa'yo, naging tahimik na rin ang buhay ko kasama mag-ina ko. Salamat din. Lahat ng ginawa mo sa pamilya ko, masusuklian din yan balang araw. Salamat sa pagiging mabuting kaibigan, Gabriel. Kahit madalas akong pagsilosa ng asawa mo. Nagtawa na naman silang dalawa. Sa mga nakalipas na taon din, nakulong ang 4 na drug lords habang si Mr. Garcia nagpakamatay sa takot na makulong. Napabuntong hininga na lang si Ariana dahil sa wakas, natapos na rin ang walang katapusan na habulan sa pagitan niya at mga kalaban noon. Nagiinom mga bata? Tanong ni Ariana. Wine lang. Sabi ng papa mo, graduation naman daw at may okasyon. Tuwang-tuwa nga sila dahil may kotse na. Si papa talaga? Ang hilig mang spoil ng mga bata. Teka, yung kambal. Nasa loob kasama ang mama mo. Ayaw niyang iwan ang kambal. Siya na rin ang nagpatulog sa mga ito. Hinawakan niya ang kamay ni Darwin at sabay silang naglakad papunta sa swimming pool. Napangiti sila sa isa't isa at tinignan ng payapang dagat. Ngunit napapikit si Ariana nang halikan siya ng asawa habang masuyong hinahawakan ng bewang niya. Ito yata ang unang beses na nasolo kita eh. Madalas mo naman akong kasama. Pero hindi ganito, na hindi mo kasama ang kambal. Napangiti si Ariana at pinagmasdan ng kanyang asawa. Thank you. Thank you dahil hindi mo ako sinukuan. Tinanggap mo ulit ako at minahal. Di naman kita inayawan, Ariana. Mas lalo nga kita minahal. Napangiti na lang siya. Dahil kahit papaano, swerte pa rin siya at nandyan ang kanyang asawa. At habang buhay niyang hihilingin na sana humaba pa ang buhay nilang dalawa para mabantayan ang mga anak nila. Na makita pa nila itong lumaki at magkaroon din ng masayang pamilya sa hinaharap. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Jenny V. Alonzo, Eileen Kindo, Ann Mariano, Miss Hazel, Sherilyn de Guzman, Annabel Sabuero, Ezekiel Guevara, Emeline Cadenas, Clade Budoso, Flor de Liza Ternate, Yolanda de la Cruz, Maylene del Rosario, Matea Estrera, Editha Kanzaki, at Laila Andaya. Maraming salamat po sa inyong lahat.